Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Sir Jean De Leon or si Brigadier General Orlando De Leon. Isinare niya ang post ng Tech Times. Magandang development ito sa Strait of Hormuz kung saan dumadaan ang maraming langis papunta dito sa Asia. Naku po, I don't know how do I describe it. Kung hindi lang sana yung foreign policy ng gobyerno natin na masyadong dumikit sa US, baka hindi tayo masyadong maghirap kasi ang Bangladesh, dahil maganda yung foreign policy niya, pinayagan na ng Iran lahat ng mga barko ng Bangladesh na magdala ng oil sa kanilang bansa. Tayo kaya, papayagan ba ng Iran? Tehran, yung capital ng Iran. Tehran has announced a significant diplomatic carve-out in its maritime blockade by granting official safe passage to all oil and LNG, liquefied nitrogen, basta yung gasolata ito. LNG tankers flying the Bangladeshi flag. This move signals a strategic attempt by the Iranian leadership to maintain alliances with specific South Asian nations, while continuing to squeeze Western-aligned energy routes. Yan. Align tayo sa US, kaya pinipiga tayo, hindi tayo payagang makalusot. Yan po ang epekto ng policy ng PBBM government na masyadong dumikit sa Amerika. For Bangladesh, this is a major relief as the nation relies heavily on imported LNG to fuel to industrial sectors and prevent massive power grid failures. By securing this deal, Dhaka yung capital ng Bangladesh, Dhaka avoids the astronomical insurance premiums and physical risk currently plaguing almost every other commercial fleet in the Persian Gulf. Strategic analysts suggest that Iran is using selective passage as a tool of soft power regarding nations that have maintained a neutral or non-hostile diplomatic stance during the current conflict. So, dapat neutral ka or non-hostile. Hindi. Ang Pilipinas, peace negotiator daw. Ano kang peace negotiator? Ang dami mong EDCA sites. Nandito ang mga US Typhoon missile system ng US. Gagawin, tatanggapin kang peace negotiator. Ano kayo? Hilo? Neutral or non-hostile diplomatic stance during the current conflict. It creates a tiered system of maritime security that undermines the US-led effort to present. Yan. So, ito yung ang mga nakakalusot kung sino yung alyado ng Iran o kaya yung walang pinapanigan. Example, China. Ang China, anti-US yan. Kalaban nila eh. Kaya lang sumusuporta sa Iran, ang China. So, ang China ngayon, wala silang problema sa kanilang oil. Dumadaloy yung mga barko nila, ang China. So, ito, Bangladesh, dumadaloy. I don't know kung ano pang ibang countries na pinapayagan. Example lang. Kung panahon ni Tatay Digong nasunod nila yung independent foreign policy na huwag dumikit sa US, maganda ang relasyon natin sa China. Pwede tayong humingi ng tulong sa China. Pwede bang bentahan nyo naman kami ng oil nyo? O dahil magandang relationship, pwede China.
Ngayon, inaaway ng administrasyong ito ng yung China. Dumikit siya sa US, kalaban ng Iran. Oh, paano pa tayo lulusot sa Strait of Hormuz? Di ba? Oh, ano na ngayon? Sinasabi na hanggang March na ngayon, hanggang April 15 na lang daw ang ating, I'm not sure, naririnig, nababasa ko lang. Hanggang April 15 na lang daw ang mga fuel natin na stock. After that, what happens next? May nabasa kong post. Sabi ni BBM, nakikipag-usap sila sa ibang sources, countries na kung pwedeng doon tayo makabili. O sino kaya ang papayag na bibenta sa atin? Again, ang China, dahil magandang relasyon niya sa Iran, walang problema ang China. So dito mo ngayon, marami na nagre-realize ba na parang hindi maganda. Hindi maganda yung foreign policy ng administrasyong ito, yung masyadong dumikit sa US. Yan na, example, itong mga ASEAN nations, kasama natin, maganda ang relasyon nila sa China. Hindi masyadong dumikit sa US. So I don't know kung pinapayagan pa sila ng Iran. But in case hindi sila pagayan ng Iran, kaya lang dahil maganda, example, Vietnam, maganda ng relasyon niya sa China. Pwede siyang bumili sa China. Baka dito sa ASEAN nations, baka tayo lang ang hindi tutulungan ng China pagdating sa fuel requirements. O ano ngayon? Meron bang maitutulong ang US sa atin ngayon? Ang US, marami silang reserves pagdating sa fuel. Wais ang US. Kahit ilang taon pa siguro magkagera, hindi sila mamumblema. Dahil may strategic reserve sila. Tayo. So, again, magtipid tayo, sabi ng Pangulo. Wala tayong choice kundi magtipid. Sila, exempted. Nagbiyahe sa US, 2 chartered plane daw ang ginamit. Ngayon, pabalik na sila. I don't know kung nakarating na ba. Marami silang pera, tumira sa mga mamahaling hotel. Nagparte-parte. Ang mga tao sa laylayan, wala na. Magtiis na lang tayo. God save the Philippines. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Nani ang nahatag na mo ngayro, so mag-atop na ni karon ang natagaan namo. So tanggalo na gyud ang mga sako. Mga pluro. Guys. Tanggalo na gyud. Ang mga hero lata na kayo. Tungod sa kadugayon na, so mga sako na lang gyud dayon ang gipang butang. Og karon human na gyud og pag-atop, so maayo na gyud tan-awon, di nasama ganina nga mga sako ug mga yero nga daot. So karon maayo na gyud. Sa Ginoo nga, salamat sa nagtabang nga
tagaan gyud mig at mga top di namin maulanan, so especially salamat kayo sa Ginoo nga sa isugo sa Ginoo nga tao nga mutabang sa mga, so mura na daghang salamat. So salamat kaayo.